Masayang araw mga ka-PL. Tatlo lang po pag-uusapan natin. Una, etong kay Dean Chase. Kilala niyo naman siguro siya. Yung vlogger na Bisaya na OFW. Yung wala na rin pong buhok pero solid DDS at napakagaling, napakatapang. Aniya, mga kababayan, meron na di umanong umiikot-ikot sa bahay nila na sasakyan, kumukuha ng litrato. Hindi naman siya natatakot siya, pero kinakailangan niya lang sabihin ito dahil nga naman kung sakasakali, ano mangyari sa kanya, at least alam ng sambayan ng Pilipino na baka pinagurgur siya. Okay, yung pangalawa po, etong tungkol po sa bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Walang iba kundi itong si Dave Gomez. Ayan, inatake na ni Eden Castro. Mga kababayan, nakatikim na po ng matinding tanong itong kalihim ng Presidential Communications Office at hindi ho nakasagot na naman. Walang pinagkaiba kapag kasi Auntie Claire ang tinatanong, alam mo yung parang kinakabahan, natetense, nag-iisip ng kung anong sasabihin pero kalaunan hindi masagot ng maayos ang katanungan ng isang reporter, lalong-lalo na galing pa mismo ang tanong kay Eden Santos. Pangatlo, maaaring alam na po ito ng karamihan. Ito na ho ang inihintay nating lahat, mga kababayan. Nagsalita na po si Ate Mangga. Medyo mahaba-haba ho itong babasahin ko. Sa mga sinabi niya, pagtiyagaan po nating pakinggan, mga kababayan, para malaman natin kung ano po ang kanyang tunay na saloobin o baka naman itong kanyang panawagan kaplastikan lang. Para lang masabi ba natin na, ayan na, nagsalita na si Ate Mangga, pero walang diin, di ba? Walang laman, ika nga, mga kababayan. Hindi siya seryoso sa kanyang panawagan. Basahin po natin mamaya. Okay, unahin po natin itong na-post po ni Dean Chase. Naku, bagong-bago lang ho, mga kababayan, 56 minutes pa lang po nakalilipas. Buhat ng aking ito, screenshot ko para may pakita ko sa inyo. Ayan, mga kababayan. God save the Philippines. Yan ang kapirasong caption ni Dean Chase. Ito ho yung mismong sinabi niya. Nakikita niyo naman siguro. A car has been reported to have been circling around our neighborhood and have been taking pictures of our house. If something were to happen to me, now that I love you, PRRD, and I love my country. Yan. Meron na di umanong lumiligid-ligid sa bahay niya, mga kababayan. At kumukuha po ng mga litrato. Nako. At ang kanyang tanging napakaikling tawag nito, habilin, ika nga, kung ano man daw ang mangyari sa kanya, basta mahal niya ang Tatay Digong at mahal niya ang Pilipinas. Naku po, mag-iingat po kayo, Sir Dean Chase, dahil matindi po ang kalaban ng mga DDS. Hindi ho natin alam kung anong laro meron sila. Na samantalang katulad mo, katulad pa ng mga maraming vlogger na pinatawag sa Tricom at Quadcom ay tunay na pagmamahal lamang sa bansa ang ipinapakita. Kaya ganoon katindi, kasigasig ang pakikipaglaban
para sa inang bayan. Ayaw ng mga politikong korap, ayaw ng mga politikong hindi mapapagkatiwalaan ang kanilang pamumuno, at higit sa lahat, ayaw sa mga politikong kawatan at adiktos benedictos. Mag-iingat ho kayo, sir. Naha, isa po kayo ngayon sa mga tinitignan at binabantayan nila dahil sa lupit ng mga banat ho ninyo. Mahirap na po. Hindi natin alam kung papaano sila maglaro. Ang importante ho dito, nakapagpahayag na po kayo sa social media sa mga napapansin ho ninyo, maging ng inyong mga kapitbahay dyan, na meron ng lumiligid ng mga sasakyan kumukuha ng litrato. Mainam ho ito para kahit papaano aware po yung inyong mga kasamahan sa bahay, no? Mga kapitbahay, at higit sa lahat, eto mga followers mo na naniniwala dyan sa ipinaglalaban mo. Saludo ako sa iyo, sir. Ingat ka lang lagi. Ano ho? Mahirap na. Baka yung sungay nilang 1 dipa, maging 2 dipa. At kung ano na maisipang gawin nila. Okay, saludo ako sa iyo, sir. Okay, dito na po tayo sa pangatlo, mga kababayan. Pangalawa pala, sorry. Masyado akong excited sa babasahin ko ng mga pautot. Drama ni Ate Mangga. O eto, pangalawa. Etong ambush interview ni Eden Castro naman tuloy. Eden Santos sa kalihim ng Presidential Communications Office na si Dave Gomez. O panoorin po natin ang video, mga kababayan. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tocos death. Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Oh, nakita niyo na. Tama ako, di ba, mga kababayan, kanina sa live ko. Kanina, bago ako magprograma. Di ba, sabi ko sa inyo, halimbawa, nagkaroon ng ambush interview o press briefing man lamang sa pamamagitan nitong si Auntie Claire, no? Halimbawa, matanong siya ng mga media o mismong si Eden, di ba? Ano sabi dito? Parang ganun din sa sinabi ko kanina, hindi kami manghihimasok sa usapin na yan kasi pribado yan. Ano? Di ba, mga kababayan? Sabi ko naman po sa inyo ganyan lang po ang maaasahan nating sagot ni Auntie Claire, halimbawa man, pag lumantad na siya, o kung kailan man siya magpapakita, no? Wala tayong aasahan baga na ipagtanggol niya man lang, no? Yung unang ginang, unang ginang. At saka yung kanyang amo na si Hiwi, ang bibig. Yung bang tipong sasabihin niya, teka, kilala ko yan si ayan, si FL, mas lubos kong kilala. Yung mga ganun, wala. Siyempre sasabihin yan, para matapos na, matuldukan na, etong katanungan, hindi na magpaulit-ulit pa, no? Sasabihin yan, shh, no comment kami dyan. Ganun lang kasimple, mga kababayan. No comment. Ayos! O, dito na po tayo sa pangatlo, mga kababayan. Basahin ko po itong nasa, balita ho, Ito na po ang sabi. Ayan. Senator Amy, pinagpapaliwanag palasyo, FL Lisa sa pagpanaw ni Paulo Tantoco. Ano daw? Pinagpapaliwanag niya ang palasyo. Maging si FL Lisa na rin siguro. Parang ganun baga. Nananawagan si Senator Amy Marcos sa Malacanang na maglabas ng komprehensibong ulat kaugnay ng pagpanaw ni Paulo Tantoco at paglilinaw sa posibleng umanong pagkakasangkot ni First Lady Lisa Marcos. Ano daw? Posibleng umanong pagkakasangkot.
Umano. Umano ka dyan. O ito na yung mismong sinabi ni, ni Ate Mengo. Oh, given the gravity of these allegations, kita niyo na, and the matters undeniable, undeniable, tama, ayos yan, public interest, I urge Malacanang to use a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials ayon kay Senator Amy. Meron pa, I also call for the clarification of the First Lady where's about at the relevant time as many be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Dagdag pa niya. Ayan. So, itong nasa baba, hindi ko na ito masyadong babasahin pa mga kababayan dahil ito po tungkol lamang po sa mga pangyayaring naganap doon sa LA. Yung nag-party-party sila, dumalo sila sa MIFF, tapos magkasama sila sa isang kwarto na pagdating ng mga pulis ay naroon itong mga circle of friends nila na nagkalat dyan yung mga pulbos na hinihinalang pulburon, may mga alak, may mga syringe, yung pang-injection. Yung dito, yung mga pang-modic ba, pang-addictus benedictus. Yan, syringe yan. Bakit magkakaroon ng syringe? Diba? Kung hindi ka gumagamit ng coke. Diba? Mga kababayan. Iba pang droga. Ayan. Kasi ang coke, ginaganon lang yan eh. Bakit may syringe? Baka may ibang droga pa silang ginagamit. Baka lang, hindi ho tayo nagpaparatang, baka lang. Ayun yun sa mga usap-usapan din. Mga napapanood din natin sa social media ng mga vlogger, mga balita. Ayan. So, yan lang po, mga kababayan. Napakaikli lang po ng ating, ngayon, ng ating kwentuhan. Dahil gumagabi na, baka mamaya, mapuyat lang kayo pag hinabaan ko pa. Bukas po ulit, kita-kita tayo. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Tigit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.